Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Alright, pag-usapan natin itong dalawang players na to. Ayan, si Mikey Williams at itong si Jordan Heading. Nagkapalitan na nga ng players itong TNT Tropang 5G at Converge Fiber Xers. Kapwa nagpapalakas para sa kanilang bid na makuha ang kampyonato dito sa Philippine Cup. Alright, at itong si Mikey Williams ay mapupunta rito sa Converge, samantalang itong si Jordan Heading ay mapupunta naman dito sa Tropang 5G. Okay? Noong ko pa napansin to, noong ko pa nasabi to sa aking mga previous vlogs, ito si Mikey Williams na naglaro sa SGA, no? Sa Strong Group. Okay? Malamang kasi ginamit mo na no? Malamang makapaglaro ito, hinikayat na maglaro para dito sa Converge Fiber Xers. Okay? So, ayan na nga, nagkaroon na nga ng katuparan. Nakakuha na nga nila itong si Williams, Kelly Williams, si Mikey Williams, ano? At kamakailan pumirma na raw ng UPC, ng Uniform Player Contract, na yung kontrata na yon may kumbaga may fixed format na kapag pinirmahan ng isang player hindi ka na makakapaglaro o hindi ka makakapaglaro sa ibang liga, sa ibang team nang walang pahintulot ng kumuha sa'yo na team. Okay? In this case, Converge. Okay? So, kumbaga parang magandang senyales ito para sa Converge na nakuha na nila, nakapirma na to si Williams ng isang UPC. Okay? Well, iba pa siguro yung so ang assumption ko lang, ang aking personal na paningin dyan, hiwalay pa yung kontrata ng Converge at saka ng player or si Mikey Williams. Kumbaga parang nandun yung mga stipulations, special or specific stipulations kung ano yung magiging setup ng kanilang kontrata. Okay? Yan. Especially itong sweldo. Okay? Ang huling basa ko, inoferan ng magkano yun? 420,000 a month. Lumalabas 5 million a year. O ewan ko pa, baka bumaba pa ito, no? Hindi ko alam kung magkano. Hindi pa natin alam kung magkano talaga yung fix na sweldo, magiging sweldo niya dito sa Converge. Alam naman natin kung paano mag-demand itong si Mikey Williams. Okay? So, it's either bumaba at payag si Mikey Williams dun sa mababa, or baka meron pang mga side benefits, kaya baka pumayag or something. Hindi natin alam, no? I-reveal pa yan ng management ng Converge, ano? Okay. Kaya lang, ingat-ingat din ng Converge dito. Bakit? May history na to ng attitude na nakita, nasaksihan na ng TNT. Okay? Kaya siguro pinakawalan na ng TNT, nagsawa na sila sa pakikipag-usap, pakikipag-negotiate sa kanya, pinakawalan na nila. Hirap kausap niyan sa negotiation, sabi ng TNT management. Sige, bigay na namin sa inyo Converge. Bahala na kayo kung paano nyo didiskartehan ng pakikipag-usap. Okay, ayan na nga, napapirma na at least ng isang UPC. Okay, yan. Kaya lang, they still have to be wary of the attitude of Mikey Williams. Okay, baka naman bigla na naman sila naman ang ilaglag ngayon. Okay, baka na naman hindi mag-a-attend ng practice at magde-demand na naman ng presyo. Hindi natin alam yun, ano? Pero possibility yun dahil nangyari na yun sa TNT. Kaya ingat-ingat din, Converge Management. Baka kayo naman ang isusunod na ilalaglag niyan si Mikey Williams. Ano? Pero we're still hoping for the best for both parties, ano, sa team at saka sa player, na magkaroon sila ng magandang relationship. Okay? Tanong din natin, si Mikey Williams ba in shape? No? Dahil for the longest time, for about 2 years, hindi siya naglaro sa PBA. Okay? In shape ba siya?
At saka yung in question dyan is yung adjustment niya, no, sa brand ng laro ng PBA. Although naglaro na siya dati, pero of course may mga pagbabago dyan, may mga pumasok na mga malalakas na players dahil 2 years yun, ano? Yung mga rookies na magagaling, okay? So paano siya mag-a-adjust dyan sa laruan sa PBA, ano? So, may mga changes din tayo konti sa rules, okay? So paano siya mag-a-adjust? Okay? The adjustment period is still in question. Okay? Pero ang maganda ang magiging contribution niya na once na maisali siya sa roster or sa lineup, no? Kasi kailangan na matapos yan, ano? June 16 yung trading, ano? June 13 yata pasahan na ng lineup, ano? Pero yung trading is June 16, I believe, ano? Kung di ako nagkakamali. Okay? So kung sakaling maisasama siya sa lineup, mag-open up the floor, no? Itong si Mikey Williams para dun sa dalawang higante, J&J tandem. Itong si Justin Baltasar at saka itong si Justin Aranya. Okay? Na pwede siya maging perimeter threat. Alam naman natin na magaling din naman to sa perimeter. Pagtira sa labas, medium range, at saka sa 3-point shot. Maging fade away shot, galing din, ano? Catch and shoot, pwede rin, ano? So, maaasahan din naman to si Mikey Williams. Kaya lang nga, ingat-ingat lang din sa player attitude. Watch out, Converge, ha? Okay? So, yan ang ating medyo gentle warning. Okay? And reminder dito sa pamunuan ng Converge. Okay? Ito namang si Jordan Heading, ano mapapakinabang ng TNT rito. Okay? Ito ay para sa kanilang Grand Slam dream na maging reality. Okay? Nanalo sila sa Commissioners, sa Governors. Pag nanalo sila sa Philippine Cup Grand Slam, ito mga kababayan, no? Alright? Dahil sa pagkawala netong si Jason Castro at si Reynan Batak na nagre-recover pa, kailangan nila ng combo guard, okay, na pwede sa scoring, okay, at sa outside shooting. Alam naman natin itong si Jordan Heading, kahit kaliwete, magaling sa outside shooting, ano? Okay, he tallied 17.7 points sa kanyang last outing sa Converge, ano? Nasa Converge pa siya. Okay? So, ito yung tinitingnan na replacement for Castro and ng Batak. Okay? Also a floor spacer, no? Baga lumalaki, lumuluwag yung loob para naman dito sa mga slashers, no? Ng TNT. Okay? Pwede si Aurin, pwede si Pogoy, pwede si Oftana. Kaya nga etong si Jordan Heading, perfect complement para kay RR Pogoy at saka kay Calvin Oftana. Okay? So, abangan natin yan, ano? Tingnan natin kung pwedeng mangyari na itong si Jordan Heading ay gagamitin ni Coach Chot Reyes na bilang floor spacer kasi meron threat sa labas ito. Okay? So, sa akin, percentage-wise, sino ba ang lamang sa pakinabang? Sa akin, pwedeng 60-40 lamang ang TNT sa pagkuha nila kay Jordan Heading, 40% doon sa Converge kay Williams, or 55-65, 55-45. Yan. Tama ba? 55 plus 45. Tama. 55-45 o 60-40. Okay? Lamang ang TNT nung nakuha nila si Jordan Heading. Okay? Over Converge getting Kelly Williams. Mikey Williams, I should say. Kanina pa yung Kelly Williams. Magka-apelido kasi. Okay? Ayun. So, lamang ang dyan ang TNT. Sa paningin ko, Sa paningin ko. Kayo mga kababayan, lagay nyo yung comment ninyo tsaka opinion ninyo sino ang mas nakinabang dito sa trade na ito. Okay? Sa talent wise, medyo equal siya, medyo patas siya. So wala masyadong kumu-question eh. Okay? At
Pero sa akin kasi kaya medyo merong downside yung pagkuha ng convert sa kay Williams. Ayun nga, attitude. Abang-abangan lang natin, baka naman nagbago na or hindi pa rin nagbabago, sa bandang huli may mangyaring hindi maganda. Wag naman sana, no? Kaya medyo lamang dito ang TNT sa trade na to, mga kababayan. Papag mas okay na sa akin o mas madali nang i-manage yung injury kaysa sa attitude. Yung injury, gagaling ka naman dun. Oras nga lang ang gugugulin mo. Pero yung attitude, medyo mahirap i-tweak yan. Medyo mahirap gamutin yan pag nasa sa sistema na ng isang player yan, mga kababayan. Okay? Again, kayo mga kababayan, ano ang inyong opinion tungkol dito, sa loobin tungkol dito sa trade? Sino nakinabang? Okay? Ano masasabi niyo sa laro ng dalawa? Patas ba? Sino lamang? Sinong dehado? Sino llamado? Lahat ng nais niyo sabihin tungkol dito sa trade na to, trade between the Converge Fiber Xers and the TNT Tropang 5G involving Mikey Williams and Jordan Heading. Lagay nyo lahat dyan sa comments nyo. Paki-like and follow. Paki-like and share nyo na lang din po itong video na to. Okay? Para marami makinabang sa mga sports fanatics natin, lalo na sa PBA. Okay? Patuloy po ninyong suportahan ang ating YouTube channel. Sa mga bagong pasok, wag po kayo mahihiyang mag-subscribe. Hit the subscribe button. At i-follow na rin po ninyo ang ating Facebook page, Talking Toshi TV, YouTube channel, Talking Toshi Sports. Subscribe na po, mga kabayan. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Magandang araw po sa inyo lahat.